Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. 13 lalawigan isinilalim na sa signal number 1 dahil sa bagyong Vinta. Biyahe ng mga sakyang pandagat sa mga lugar na apektado, sinuspindi na rin ang Coast Guard. Pangulong Aquino mag-uulat sa bayan mamayang gabi. Pero ilang political analyst inaasang wala ng bago sa masasabihin ng Pangulo. Naman ang palaging ginagawa niya, problema problema ni Galing kay Gloria. Mines and Geosciences Bureau pinalilikas ang 200 pamilya sa Bohol dahil sa peligro ng landslide. Local Water Utilities Chairman Rene Villa. Naming abogado siya ni Janet Lim Napoles pero agad nilinaw na tanging professional engagement lamang ang meron sa kanila. I was one of her lawyers. Yes, sir. But basically for international transactions involving some businesses. Headlines. Ang negosyo mga kasama, flower market dyan sa Dangwa sa Maynila, dinatagsana ng mga mamimili. Presyo po ng bulaklak hindi napigilan sa pagtaas. At Ibayong Dagat, World Health Organization nagdeklara ng polio outbreak sa Syria. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino na tulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide.
Buhay Pilipinas, tanghali na po ng Miyerkules ngayon, October 30, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXMB 648 RMN Malaybalay, XDR 981 RMN Dipolog, DCRS 1179 RMN Sorsogon, at sa DYHP 612 RMN Cebu. Live international by www.rmnews.com, WRMN New York sa USA, at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News. Unahin natin ang lagay ng panahon mga kasama. Isinilalim na po sa signal number 1 ng 13 lalawigan kasabay ng paghagupit ng bagyong Vinta. Kabilang dito ang Cagayan, Calayan Group of Island, Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga Mountain Province, Benguet, Ifugao, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino at Nueva Ecija. Ayon sa Pag-asa, lalo pang lumakas ang bagyo habang patuloy na kumikilos pakanluran patungo sa Isabela, Cagayan area. Ulitong namataan sa layong 700 kilometro, silangan po ng kasiguran Aurora. Taglay niya ang lakas ng hangin na nasa 75 kph. Ay pagbugsong umabot sa 90 kilometro bawat oras. Ang bagyong Vinta ay kumikilos pakanluran sa bilis na 22 kph. Pinapayuhan po ang mga residente na nakatira sa mga nabanggit na lalawigan na maging alerto laban sa flash floods at landslide. Kaugnay nito, nagtaas na rin ng alerto ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na posible pong daanan ng bagyo pati na sa mga karatig na probinsya. Maasa rin ng Coast Guard na hindi na magpupumilit pang bumiyahe ang mga mangisda sa mga lugar sa silangang bahagi ng Luzon para maiwasan anumang insidente. Samantala, umabot na sa 12.8 degrees Celsius yung pinakamababang temperatura naman sa Baguio City na naitala kanina alas 4 na madaling araw. Yan ang pinakamalamig na temperatura sa City of Pines ngayong per months at inasan pang titindi ang ginaw dyan sa iba pang bahagi rin ng lalawigan ng Benguet habang papalapit ang Pasko. Kasama nagtaas na nga po ang Philippine Coast Guard ng alerto sa mga lugar na posibleng daanan at bayhuin ng bagyong Vinta. Ayon kay PCG spokesperson Commander Armand Balilo, hindi nila pinahintulutang bumiyahe yung mga sakyang pandagat na nasa storm signal number 1, kabilang dyan ang Cagayan, Isabela at Aurora. Paglilinaw din ng Coast Guard na wala pong pangunahing pantalan o pier sa mga nabanggit na lugar, bagkos yung mga island boats lamang yung kadalasan naglalayag. Iniyuhan ng Coast Guard ang mga mangisda na wag na magpumilit pang pumalawat para may iwasan na anumang trahedya sa karagatan. Mamayang gabi, nakatakdang magbigay ng talumpati si Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, posibleng sa pagitan po na alas 6:30 at alas 7:30 ng gabi isagawa ang talumpati ng Pangulo na sa sentro naman sa mga pambansang issue. Nabatid na 7 pahina at aabutin ng 10 minuto ang mensahe ng Pangulo. Nasang babanggitin ng Pangulo ang kanyang panig hinggil pa rin sa controversial na PDAP o Priority Development Assistance Fund at ang DAP o Disbursement Acceleration Program. Kabilang panig naman, inunahan na ng ilang political analyst ang magiging pahayag po ng Pangulong Noy sa interview ng RMN kay Professor Benito Lim. Kahit paan niya anong gawing paliwanag ng palasyo, wala raw maririnig na bago dito ang taong bayan, lalo na tungkol sa kontrobersiyang kinakalap ng kanyang administrasyon. Nararamdaman din ito na idedepensa lamang ng Pangulo ang kanyang mga galamay at sisisihin ang nakaraang gobyerno. Nag-iiba ang pagpaliwanag nila, pero iisa lang ang mensahe nila. Ang problema ay ang Kongreso, yung mga nasa Kongreso, hindi sila. Naman ang palaging ginagawa niya, problema ni Kaling kay Gloria, hindi sa akin. Samantala, kaninang umaga po mga kasama ay dumalaw na sa Manila Memorial Park ang Pangulo kasama ang kanyang mga kapatid sa puntod ng kanilang mga magulang. Daos ang pribadong misa doon ng magkakapatid at malalapit na kamag-anak at kaibigan sa libingan ni Ninoy at Tita Cory bilang bahagi ng pagunita sa araw ng mga patay. Inalilikas naman ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR ang mga residente sa Barangay Poblasyon 1, Tagbilaran City, Bohol. Dahil po sa mataas na posibilidad ng landslide. Ayon sa MGB, may nakitang puwang na may lalim na 6 na metro dahilan para numipis na ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Una lang sinabi ng mga residente na may malakas na hangin at usok na lumabas sa isang bahagi po ng lupa nung tumama ang magnitude 7.2 na lindol.
Posible umanong natibag ang lupa kung saan nakitaan na rin ang mga bitak na malalaking bahagi ng barangay, kabilang dito yung mga purok na nandun sa lugar. Sa kabuuan, 2/3 o 16 hanggang 17 hektarya ng buong barangay ang posibleng maapektuhan ng landslide. Nag-ikot naman ang barangay chairman para abisuhan na mahigit sa 200 pamilya sa rekomendasyon ng MGB na agarang paglilikas. Inamin po ni Local Water Utilities Administration Chair Rene Villa na naging abogado siya ng ituturong utak sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Sa interview ng RMN, sinabi ni Atty. Villa na naging kliyente nga niya si Napoles noong 2006 saan nagbigay siya ng mga payo na may kaugnayan sa pribado at pangpinansyal na bagay. Ayon kay Villa, tanging professional ang kanilang samahan. Kay Napoles, partikular sa coal project sa Kalimantan, kung saan isang French national nais na magnegosyo sa bansa. I was one of her lawyers. Yes, sir. But basically for international transactions involving some businesses. So, marami siyang abogado eh. Pag criminal cases, iba naman. Yung mawak. Pag labor, iba naman. Pag civil cases. So, sa akin, that's a limited professional engagement. I do not know kung saan siya nakakuha ng idea na may kaunti akong kaalaman sa international transactions. And then, basically, yung pinag-usapan namin, I think, yung mga carbon credits, gusto niya pumasok sa carbon credits, banking, kasi may nag-offer sa kanya. And then, yung tatlo lang ang alam kong na-recall kung mga professional engagement niya sa akin, yung coal. Inamin naman ng abogado na mag-ibigan sila ni Napoles kaya't madalas daw siya sa mga parties nito at espesyal na mga okasyon na naunang binunyag ng mga whistleblowers. Nagsasabing nandoon palagi si Villa sa mga okasyon ni Janet Napoles. Siya rin nangingimbita kasi lalo pa when I'm somewhere in the area dahil nga yun na din sa kabila. Pupunta din ako sa kanya dahil mahilig kumain yan eh. Sabi, kung pag tinawagan, sir, bakit ka rito, may pandesal ako rito. And then, every first Wednesday of the month, may simba dyan. By a lunch. May simba sa opisina niya. Pag napitchen pong Wednesday, nagsisimba na rin ako. Tapos doon na rin ako kumakain. Si Villa ay tinuturing yun na isa sa may pinakamataas na posisyon sa ehekutibo na dinadawit na kaibigan ni Napoles. Mga kasama ang DepEd, pinagpapaliwanag naman kung bakit hindi pa natatanggap ng mga guro ang kanilang honorarium. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Pinagpapaliwanag ng Palasyo ng Malacanang ang Department of Education kaugnay sa pagbibigay ng mga honorarium o sa mga guro na nagsilbi sa katatapos lamang ng barangay election. Nakarating kasi sa kaalaman ni Pangulong Ninoy Aquino na hanggang sa ngayon ay hindi pa naibibigay ng DepEd ang allowance ng mga ito. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, wala silang nakikitang dahilan para matagalan ang DepEd sa pagbabayad sa mga guro dahil may budget naman na inilaan para dito. Nabatid na nagrereklamo ang ilang grupo ng mga guro dahil hindi nila tumutupad ang DepEd sa kasunduan na pagkatapos ng halalan ay agad na maibibigay ang kanilang honorarium. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Impeachment trial kay dating Chief Justice Corona ay posibleng mapawalang bisa. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Para nga kay dating Senator Panfilo Lacson, napakahirap at halos imposible na mapawalang bisa ang ginawang impeachment trial ng Senado kay dating Chief Justice Renato Corona na humantong sa pagpapatalsik dito sa pwesto. Reaksyon ito ni Lacson sa pahayag ni dating Chief Justice Renato Puno na maaaring madeklarang void ang ginawa ng impeachment trial kay Corona sa oras na mapatunayan na nagkaroon talaga ng suhulan. Naniniwala si Lacson na suportado naman ng jurisprudence ang naging pahayag ni Puno pero napakahirap anyang isipin kung paano nga ito mangyayari. Paliwanag ni Lacson, kailangan kasi 5 mula sa 20 senador na bumoto sa pag-convict kay Corona ay dapat mapatunayan tumanggap ng suhol para mapawalang bisa yung 2/3 votes. Pangalawa, tanong ni Lacson, sino naman yung magdedesisyon para mapawalang bisa ang ginawang paglilitis at pag-convict ng Senado bilang impeachment court gayong ito ay isang independent branch of government at sa ilalim ng Constitution, Senado ang tanging binigyan ng kapangyarihang magsagawa ng impeachment trial. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News. RMN News Network. Dalawang araw mga kasama bago po ang mistulang piyesta na sa may Dangwa dahil sa pagdagsa naman na mamimiliho ng bulaklak. Dahil itong panahon karaniwan kasi ang pag-aaray ng mga mamimili dahil sa pagtaas naman ng presyo ng mga bulaklak na nagmumula pa sa Baguio at Laguna. Mula sa 250 pesos ang kada dosena ng rosas, dating ipapalo na yan sa 350. Ay iba pang klase po ng mga bulaklak tulad ng Anthurium, Bird of Paradise, iba pang tropical flowers na dating nasa 350. Ang presyuhan ngayon ay nasa 500 hanggang 600 na. Ang mga orchids at Malaysian mums na hindi nakaayos mabibili na 150 hanggang 160. Ang 400 to 450 kapag ayos ang arrangement. Asahan na rin tatas daw ito sa bisperas po ng undas sabang bagsak presyo na pagdating naman ng Nobyembre 2. RMN News Abroad. Naitala ang kauna-unahang polio outbreak sa Syria. Ayon sa WHO o kay World Health Organization, umabot na po sa 10 ang kaso ng polio sa nasabing bansa. Karamihan sa matinamaan bata, nabatid na mapupuksa ang polio sa mga maunlad na bansa habang nananatiling kalbaryo ito sa mga bansang tulad ng Nigeria, Pakistan at Afghanistan. Posibleng nagmula ang sakit sa endemic area na Der al-Zur. Hinala po ng WHO yan. May papasang sakit sa virus na nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig at inaatake ito ang nervous system ng biktima na maaaring mapagparalisa at mapagpalumpo. Live na live mula po sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Po narinig mga sama ang RMN News Nationwide. Rin po ating naging pagbabalita sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Thank you Lord, muli tayo nagkasama-sama. Kasama niyo serbisyo publiko. Alam po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Dito pa rin sa himpilan ang pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ang RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Saan sa bansa. RMN News. Para sa tidang PhilHealth, alas 12:17 na. Paring Martin.